Morning po sa lahat. And it's a joy po and privilege muli na makatayo sa harapan ninyo at makapaglingkod. At pagbati po mula sa mga kapatiran din ng Moonwalk Community Bible Church. In behalf of the church, in-extend ko po ang greeting nila sa inyo. And ngayong umaga po ay I would like to give an encouragement lang, no? At not necessarily a lecture type ang gagawin natin. Like the usual na mga Sunday school, but drawing from a text sa Hebrews, ay gusto ko makabigay ito ng paalala at encouragement at responsibility sa atin, no, bilang mga manampalataya, but more importantly as a church, a gathered church and a covenanted na church na merong tipan sa bawat isa at sa harap ng Panginoon. Especially in times na mga ganito, no, na tayo ay merong mga hinaharap na mga kanya-kanyang mga suliranin, even within churches, and even as a church mismo, ay hindi tayo nauubusan ng mga suliranin. But beyond that, aside from that, meron tayong encouragement na mula sa salita ng Diyos makakahango. Tama-tama yung hymn, no, na paalala sa atin to prepare us that we are to be taught in His ways. When all these things are happening sa ating kapaligiran. So, I'd like to invite everyone na kung maaari buksan ninyo inyong Biblia dito sa Hebrews chapter 3. Hebrews chapter 3. And itong passage na babasahin ko lang or yung pagbubulay-bulay natin is itong verse 12 hanggang verse 13. So, 2 verses lang na kung saan, sabi rito, Hebrews chapter 3, verse 12 to 13. Sabi rito, "Take care, brethren, that there be not in any one of you an evil, unbelieving heart that falls away from the living God. But encourage one another day after day, as long as it is called today, so that none of you will be hardened by the deceitfulness of sin." Bago tayo magpatuloy, manalangin muna tayo at hilingin ang tulong ng Diyos sa oras na ito. Panginoon, muli kami ay yumuyukod sa iyong harapan. Batid ang aming mga kahinaan, karupukan ng aming mga isipan at maging puso. Kaya sana ay ang hiling namin na tugunan ninyo ayon sa inyong kalooban, sa inyong awa, na pagkalooban kami ng pusong handang tumanggap ng inyong salita at mailapat ito sa aming mga kanya-kanyang buhay. Grant us a humble and teachable hearts that we may truly be found walking in accordance to your will. So, samahan niyo po kami, tulungan niyo po ako at mailayo sa mga kamalian at nawa ito'y pagpapala na salita na galing sa inyo at word in season indeed para sa mga kapatiran nandito. Sa ngalan ni Kristo Jesus, Amen. So, itong binasa po natin, medyo ano lang to, no? Sandwich lang ito, or portion ng isang talata. Kung ako matatanungin sa akin, Hebrews is perhaps, ilalagay ko doon nasa top na mga, kung pwede ba magkaroon ng favorite na book, ganyan, or yan. Hebrews po sa akin, no? And it draws great encouragement para sa mga manampalataya, especially in trying times, difficult times. Kaya ito, this is a call, by the way, kung meron mang title na pwedeng maglagay, a call for brotherly care and encouragement. Itong talata natin ngayon. Una, let's just consider muna yung context, yung konteksto nitong pagsulat, ng verses na ito. This is a continuation na ongoing dito sa sulat nito ng author ng Hebrews to encourage itong mga despondent, yung mga nanlulupaypay, nanghihina, o mga discouraged na mga Jewish Christians na sila'y nakakatanggap ng mga persecutions, pag-uusig mula sa perhaps sarili nilang pamilya, sa sarili nilang mga fellow Jews na magkaiba, na nandoon pa rin sa traditional Jewish religion, na Judaism, or perhaps kasama na rin doon yung political aspect ng persecution ng mga Romans against them. Now, ito sila, basically, kasi dahil sa lalim ng kanilang mga naranasan at bigat ng naranasan nila, they have considered, nandoon na sila by the estimation ng writer ng Hebrews, halos nandoon na sila sa point na kung saan sila ay handa nang tumalikod kay Jesus at sila ay manumbalik na lang.
para doon wala silang conflict, wala na silang kabigatan, wala na silang nararanasan ng mga persecution. So, and the Hebrew writer, author nitong aklat na ito, yun yung sinisik niya encourage sa kanila throughout the whole book. Pero if you have read the book of Hebrews, ang centrality po ng encouragement ng Jewish writer na ito para sa kanyang mga kababayan, ng mga Christians, ginawa niyang bukod tangi si Jesus. The supremacy and the preeminence of Christ. Kung meron man na encouragement na para sa mga nanglulupaypay sa pananampalataya, may kita natin yung culmination nito from chapter 1 hanggang all throughout, may kita natin sa chapter 12, looking unto Jesus, the author and perfecter of our faith. And hinihimay niya lahat magmula chapter 1, according to Jewish knowledge and tradition, na itong meron kayong mga pagpapala na dakila, distinct sa inyo bilang mga tao ng Diyos, bagaman maganda sila, pero sinasabi ng writer, isiniisa-isa niya, Christ is greater, Christ is better, better than the old covenant, better than the priesthood, better than the angels, better than Abraham, all these things. Kung meron kayong pangkakapitan, walang iba yung kundi si Jesus. No? And at this portion, may kita natin, there is a refreshing na nangyayari dito sa mga Jewish Christians na pinapaabot nitong Jewish author. Sabi niya rito na, take care, brethren, that there be not any among you of an evil and unbelieving heart. So mamaya may kita natin na merong warning. Pero itong context muna, i-consider natin kasi ang pinaka-konteksto ay nasa earlier verses na kung saan ay kung sila ay magpapatuloy sa pananampalataya, binibigyan niya ng example, pinapaalala niya sa kanila, huwag yung tularan yung mga fathers ninyo dun sa ilang noon na kung saan ay hindi nalugod ang Diyos. At ganun ang kanilang ginagawa. Kaya nga sabi dyan is that sa una, may merong mga grumbling and complaining. Ano ba yung ginawa ng mga Israelites noon? They are constant sa kanilang grumbling at complaining. Exodus chapter 15, doon pa lang sa pagkawalan nila ng tubig, na naghahanap sila ng tubig, sa Mara at sa Rephidim. Nagreklamo sila kay Moses at sa Diyos, na kung saan sinabi nila, wala kaming tubig dito. And then ganun din, nag-grumble din sila sa gutom, na silang naranasan nila doon sa wilderness, Exodus chapter 16, verse 2 to 3. And even sila ay nag-grumble ulit, nung sila ay papasok na doon sa promised land, sa Canaan mismo, sa territory, na kung saan nagpadala ng mga spiya, si Moses, kasama doon sila Joshua at si Caleb, when they heard the report ng majority, nabalisa silang lahat at nagreklamo. Hindi nila pinakinggan yung minority report ng dalawa na encouragement. And dahil nga doon, makikita natin, grabe yung pagsalaysay nila na sa Numbers chapter 14, verse 1 to 2, kung nagta-take down notes kayo, they grumbled against Moses. Pinakinggan nila yung majority, at in fact, verse 4 ng Numbers chapter 14, nagplot pa sila against kay Moses. And pinakita nila na yung hindi lang sila na balisa o nagkaroon sila ng pag-agam-agam kay Moses, but even sa Diyos mismo. Sa Diyos mismo, they accuse God of evil dealings. And know what Joshua and Caleb did? Verse 7 to 9 ng Numbers 14. Pinasify nila Joshua. In-encourage nila Joshua, magtiwala kayo sa Panginoon. Kung pwede lang, gagawa natin ng kwento or kung merong mang narrative na pwedeng ipakita, kung pwede sinabi nila Joshua, tingnan nyo kung nasan kayo ngayon mula nun sa Egypt. Kung ano yung pinagdaanan ninyo, nakita nyo kung paano kumilos ang Diyos. Yung kapangyarihan ng Diyos na nagpalaya sa atin. At paano tayo pinreserve hanggang sa mga oras na ito. Nakita nyo kung paano yung supply ng Diyos at pag-iingat ng Diyos sa atin. They encourage them. Pero nung tugon nila, verse 10 ng Numbers 14, gusto nilang patayin si Joshua at Caleb. Handa na silang batuhin. That's how rebellious these people were. Kaya nga, ang encouragement sa kanila dito sa Hebrews, kung babalik tayo, yan yung context na binasa natin. Huwag nilang tularan yung kanilang forefathers noon who did nothing but grumble and complain at the goodness of God. At the moment na meron silang mga hindi pleasant na mga providensya, ganun ang karaniwan o kadalasang takbuhan nila
sa pagrereklamo, sa pag-grumble, at paninisi. And yung highlights ng kanilang history, nirelay dito ngayon sa mga readers ng Hebrews. Example ng highlight, yung certain truth na likewise, kailangan mapakinggan ng mga readers niya. At atin din, sa atin ngayon. Ano ba yung highlight na yun nung ninarrate niya yung history ng mga Israelites? God spoke. Yung commandments ng Diyos at kanyang promises. Narinig nila itong mga commandments, mga utos at mga pangako. They saw yung mighty works, yung pagkilos ng Diyos for 40 years dun sa ilang. Nakita nila kung paano yung kapangyarihan ng Diyos. They hardened their hearts in unbelief kahit na nakita nila yon. And they provoked God in unbelief and rebellion. Kung babasahin niyo yung Psalm 95, the same yung language na ginamit dito. Was that nung sa Psalm 95, sa huling bahagi, andun yung disposition ng Diyos sa kanila. For 40 years, I hated this generation. 40 years, that's one generation. And yung disposition ng Diyos was against them. Dahil sa kanilang pagrereklamo, and therefore God judged them. No? Lahat ng lumabas ng Egypt, save Joshua and Caleb, hindi nakatungtong ng Canaan because of their unbelief. Joshua and Caleb lang na nakapasok. At itong text, nung study natin, kung papansin ninyo, nakasandwich ito sa history ng Israel. Yung verse 6 to 11, tsaka yung 14 to 19. It speak of the same events na minention. Yung pagrereklamo nila dahil walang tubig, pagrereklamo nila dito sa kanilang kagipitan. And yet, itong verse na binasa natin, verse 13 hanggang 14, ito yung text na kung saan merong encouragement na binigay sa kanila. So, sandwich, no? Between these two parallel passages. This is a part of the general exhortation ang binigay sa chapter na ito to hold fast. Itong Hebrews 3. Hold fast. Manatili. Pagkapitan. Yung inyong pag-asa or hope and assurance hanggang sa uli by being united in Christ. Yun palagi yung banat ng writer ng Hebrews to encourage. Yung hope na yun, maging steadfast, to hold fast, kumapit hanggang sa huli. No, hindi yun yung typical natin na parang empty na encouragement minsan. No? Minsan, mahilig tayo mag-encourage, hindi masama yun. Pero kung sabihin natin, okay lang yan Brad, kapit ka lang. Kung ganun lang, parang napaka-empty, kapit saan? Kapit, anong kapit? Sinong kakapitan ko? Kakapit ako sa gobyerno? Kakapit ako sa ayuda? Kakapit ako sa kung kani-kanino? Hindi, ang sinasabi nito, hold fast dun sa faith, sa assurance, until the end. I'm doing a series dun sa Hebrews chapter 11 sa church regarding yung sa faith. And yun yung pangunahin dun sa chapter 11 verse 1 na dinescribe ko ano yung faith. It's having that assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. And then he goes on by saying, ito yung mga halimbawa, nakilala nyo, mga kapwa nyo Hudyo, ito yung history ninyo of those fathers of the faith, ika nga, yung heroes of the faith. Pero kung tutusin, pero hindi yan yung punteriya ko. Kasi pagdating mo ng chapter 12, there's someone greater than all these heroes of the faith. It's looking to Christ. Because itong mga to, they look to Christ. So it's the same na pinapahayag dito of holding fast dun sa katotohanan, dun sa hope na meron. And the Jewish Christians nung time na ito, ganun yung situation nila. They're losing hope dahil sa kanilang present na situation. Kumbaga, pinapaalala nung writer na ito, hindi rin kaiba ito dun sa mga naunang mga nangyari sa inyong history. And huwag ninyong tularan yung mga yun. Why? Because now you have a clearer vision of hope. Dahil dumating na si Jesus. In fact, pumalangit na si Jesus at ngayon nakaupo na sa kanyang trono. Yan yung next na chapter actually, that you could draw near, chapter 4. So ganda. But this is a warning or this is an encouragement na binigay nung writer na ito sa Hebrew. So, having said itong context ng ating pag-aaral, itong verses na ito, makikita natin una-una sa verse 12, ang sinabi dyan ay merong warning. Okay? So sa whole 12 to 13 na ito, merong warning. A warning that's worded
Nasabi dyan, ang una, there is a call to take care. Take care, brethren. This is a duty na inutos sa church na kailangan nilang gawin. Pero technically, yung word na sinabi dyan, to take care, is really to see to it. Yun yung original na language na gamit. See to it. Or make sure, siguraduhin ninyo, that there be no one in your ranks, mga kasama ninyo, na tatalikod. Or, na nakikita ninyo na in spiritual danger, huwag niyong hayaan na malugmok at mahulog at tumalikod na lang. See to it, brethren, that there is none among you. So you see, dun pa lang, that's a reminder, as a corporate reminder para sa isang church, na hindi tayo nagkakanya-kanya dito. Hindi kayo nagkakanya-kanya dito. Bahala sa dyan. Matigas talaga ulo niyan. No. We are distinct from any group and organization sa mundong ito. The Church of Christ is different and distinct. Kabaliktaran halos ang ugali ng mundo kaysa sa church body. And here, pinakita sa atin that you are to see to it. Hindi ganyan sa corporate world, hindi ganyan sa mundo. Sabi nga nung isang vlogger dati na halos may saya data sa utak yon, pero kung gusto mong sumakses, iwanan mo lahat, no? Iwan lahat, pati pamilya. Tumatawa yung iba, baka alam nyo, kilala ko sino hindi ko nababanggitin, baka mabash ako noon, no? Pero hindi yan yung context dito. Sa church natin, walang iwanan. See to it that none of you, na kapatid, whether close ka dyan or hindi masyado, see to it. See to it that none of you will not, make sure that none of you falls away from the faith. This involves, hindi lang duty, but this involves genuine love and care towards one another. At maging faithful at watchful brother's keeper. Pastor, nakakapagod naman yata yan. Nakakapagod, ang bigat. Ako nga, mayroong mga problema Ako nga, dapat din tulungan. When you signed up dito sa church na ito, when you wanted to be in covenant with this church, kasama yan sa inyong pinirmahan, ika nga. Kasama yan sa commitment ninyo. There is to be, you commit and covenant, you promise, you vow before God and before the brethren that you will be a brother's keeper. At you also expect na yung mga brothers mo na ito would also keep you. So there's mutual care and edification sa isang church. Walang iwanan, walang nag-iiwanan. Okay? So, dito makikita natin yung involvement na yon. The fellowship, even Paul sa Romans 12 verse 4 and following, describes this intimate one where they are to serve, love, prefer, support, devote themselves towards each other. Mga kapatid, hear me out. Hindi ito emotional manipulation or emotional blackmail lang, no, na parang pina-hype up ko lang kayo para maging maganda yung feeling. No, this is a command ng Diyos. Because this is His body, this is His church. Pero gagawin natin to in view of the gospel palagi. Because these are fellow believers, blood-bought by Christ. At pinagsama at pinagbuklod kayo. At ini-emphasize din dito yung identity at character ng church. Again, nasabi ko nga kanina, hindi lang ito mere institution or organization. Rather, an assembly of believers na voluntary nag-covenant kayo. Hindi naman kayo siguro tinutukan ni Pastor George o ng ilan dito ng patalim o kaya ng baril at sabihin, magpa-member ka na. Hindi ba? Hindi naman Pastor George, no? Wala namang tutok. But hindi naman ganun. Voluntary ito. Na-covenant before God and before each other. That you would participate in mutual love and care. We are members of one another. Hindi sabi nga ni Pablo doon sa analogy sa Romans 12, hindi pwedeng sabihin na ako, paalang ako, wala akong kinalaman sa mata. Something like that, no? Na kumbaga hindi tayo individual dito, but we are part of the whole. Iba-iba yung responsibilities, iba-iba yung kaloob natin, iba-iba yung role that we play inside the body, but we are one body.
That also reminds us na kung ikaw ay ginawang kamay, huwag mo i-aspire na maging tenga. May kanya-kanya tayong lugar na kung saan tayo fitting the body. Therefore, yung relationship na to under Christ ought to manifest itself in care, loving care for the brethren. Pagiging watchful and sensitive sa spiritual well-being ng bawat isa. There's vigilance, watching. Hindi to pang hindi to pang hihimasok na parang marites lang o kaya na ginagawa mo na mga makikialam ka para meron kang item na pang-gossip. Hindi. This is care. True spiritual care. Ayun sinabi yung warning. Make sure, take care. But on the other hand, meron din dito sinabi yung dangers. Ano ba yung dangers to watch out for? Dalawa yung may mention dito sa mga passages na sinabi natin. There are two dangers mentioned. Una, take care, balikan ko lang para sigurado tayo. Take care, brethren, that there be not any one of you an evil, unbelieving heart that falls away from the living God. And yung pangalawa, nasa verse 13, sa huling bahagi, that none of you will be hardened by the deceitfulness of sin. So yun yung danger na binawarn dito ng writer. Una, an evil and unbelieving heart that leads to departure and rebellion from God. In connection dito sa mga circumstance na nangyayari sa kanila, sa paligid nila, mayroong distrust, disaffection, yung direction ngayon ng mga believers na ito, babalik na lang kami dun sa dati. At least doon tahimik. At least doon hindi kami uusigin. Kung meron mang mag-uusig, at least bawas na ng isa. And similarly, this is what the forefathers did. Their forefathers, yung mga Hudyo na yun, that the writer warns them about. They're confronted ng mga situation na yun. They always grumbled and compared their life to Egypt. Alam mo yung first instance, mga kapatid, na nagreklamo sila? Yung sa nandoon sila sa may Red Sea. Pinupursue na sila ni Pharaoh and his armies. And they were cornered. Actually, ganda ng storya doon kasi doon talaga sila nilagay ng Diyos. God really placed them there. Ganda nga kasi paglabas silang Egypt, ang sabi doon, pwede silang dumiretso lang dito, nasa Canaan na sila, ilang days journey lang yun eh. Pero pinaiwas sila, dito kayo pupunta sa may Red Sea, tatawid kayo, pupunta kayo kung saan tumakas si Moses noon. Kasi doon yung paanan ng bundok na kung saan ibibigay ng Diyos yung command sa kanila. Sabi ng Diyos sa kanila, hindi ko kayo papadaanin dito kasi itong daan na to, this is the way of warfare. And baka dito pa lang, tumalikod na kayo bigla. Sige, dito kayo padadaanin sa baba. At yung nga nangyari, hindi nga warfare, pero nakita nila, pambira, massacre tayo dito. Moses! Ano yung statement nila? No, parang witty pa nga yung statement nila. Moses! Kulang ba mga libingan sa Egypt, kaya dito mo kami dalhin para mamatay kami lahat? Mass grave? Kulang ba yung mga libingan at sementeryo dun sa Egypt? Ang sabi ni Moses, stand still and see the salvation of the Lord. Tumahimik kayo. Ang dami niyong sinasabi, mamimiss niyo kung ano yung gagawin ng Diyos. Stand still so you can see kung ano yung gagawin ng Diyos. Anong ginawa ni Moses? Nung nanalangin siya, sinabihan din siya ng Diyos, ano pong ginagawa mo, tumatawag ka, dumiretso kayo. Ano inisip ni Moses? Baka may ibang paraan or what? Pero alam niya, may deliverance. Pero hindi niya alam na ganito yung deliverance ng Diyos. And remember, kakareklamo na itong mga taong to. And ngayon sasabihin ni Moses, okay, lakad tayo, pasulong. Pasulong? Pasulong dyan? Sa dagat? Imagine kung anong apprehension meron si Moses ng time na yon. Parang kakareklamo lang nito, tapos sasabihin ko, lumusong ng ganyan, padiretso. But nonetheless, he said it. And wala kang makikitang grumbling and complaining sa mga tao. Bakit? Nakangangalahat siguro eh. Nung hinati ng Diyos, inawi ng Diyos yung tubig. Lakad. They grumbled before that. At ito yung sinasabi nila palagi, balik na lang kami sa Egypt. Mas maraming pagkain doon. Itong word na ginamit dito, be careful, be watchful, that there be none of you na merong evil at unbelieving heart. Dinisdescribe nito yung kondisyon ng puso.
That signifies inward condition na meron ng nangyayari. Okay? Whether it's a lack of knowledge, walang kaalaman patungkol sa Diyos, or kulang yung kaalaman sa Diyos, or hindi kaya mali yung kaalaman sa Diyos. Pwede rin na yung dahilan bakit nagbubrew na merong evil at unbelieving heart, dahil nabibigatan na ng husto. Kumbaga, kung meron mang knowledge patungkol sa Diyos doon, anong knowledge ang meron doon, nabubura-bura na dahil sa kabigatan. Or even especially sin. Dahil sa kasalanan, meron ng evil at unbelieving heart. This ultimately cause one to begin to think less of God and distrust yung Diyos. Hindi na pagkatiwalaan ng Diyos dahil sa mga kondisyon ng kanyang puso na hindi nababantayan. Hindi naiingatan niya at ng mga kapatiran. At ito ay unti-unting lalayo. Attendance is one thing. It's not everything. Pero pwedeng nandito ka perfect every Sunday pero yung puso mo malayo. Remember yung warning ni Jesus, these people, they worship me with their lips, but their hearts are far from me. Pero syempre, dapat nandito kayo. Dito nyo marireceive yung grace ng salita ng Diyos, yung means of grace. But also be careful of being merely here lang. This is what happened to many of the Israelites. Nag-provoke sa Diyos. They were judged. They never entered the promised land, including Moses. It is an evil heart caused by unbelief, or an unbelieving heart caused by wickedness. Pangalawa, sabi nga na danger doon, sin that hardens the heart. Mga kapatid, sinasabi niya, be watchful. Take care, see to it na wala ni sa inyo mga kapatid na makikita nyo na nahaharden na yung puso sa kasalanan. This is very crucial, no, itong statement na ito, because itong hardening of the heart, ang primary na reason ng hardening ng heart is sin. Kapag papatuloy natin nyo sa kasalanan, ang nangyayari is that hindi natin namamalayan. Baka hindi nyo namamalayan. Tumitigas yung puso ninyo. And that's why, nagiging unrepentant yung isang taong nagkakasala dahil nagpapatuloy sa kasalanan. At ang nangyayari doon, tumitigas yung puso. That speaks also of unbelievers. Romans 1, yan yung sinabi ni Pablo. Yung kanilang hardening ng puso. Yung ano ng Diyos was against them. Yung disposition ng Diyos was against them. Because they suppressed the truth in unrighteousness. Pinipigilan nila yung katotohanan. Paano daw nila pinipigilan yung katotohanan na natatanggap nila mula sa salita ng Diyos, sa revelation ng Diyos? By unrighteousness. Sa pagpapatuloy sa kasalanan. Hindi nila kailangan takpan yung tenga lang nila na ganyan. Wala naman makikitang gumaganyan dito. Pero, ang isang taong babad sa kasalanan, the sin itself is the one plugging the ears and the hearts. And ang sabi ni Pablo is that, they continue to suppress the truth in unrighteousness. Kaya nga, ano yung example doon? I don't think it's just a cultural thing na sinabi ni Pablo. Yes, at that time, ang epitome ng unrighteousness na binanggit niya doon, hinighlight niya, sexual perversion. Sexual perversion. Isn't that the same thing sa mga panahon natin ngayon? Anong judgment ng Diyos mismo? Is that He gave them away. They gave them to their own lust. Yung hardening ng kanilang mga puso. They hardened themselves so much. Ang ginawa ng Diyos was really to take yung restraints. Tinanggal niya yung pagpipigil niya para dumausdos sa kasalanan yung puso nila. And that's a judgment from God. Kung makikita natin, ganyan yung society natin, we can conclude really that's a judgment from God. Delighting, rejoicing in perversion and sin. But there's hope always in the gospel. Kaya pinipreach natin yung gospel. But going back, sin hardens the heart. The primary root for an evil and unbelieving heart is, and the unbelief and distrust, it springs
from believing the lie of sin rather than the truth of God. Ito yung bukal ng paghina ng pananampalataya, pagtigas ng puso, pagdidistrust sa Diyos dahil mas paniniwalaan yung kasalanan kaysa sa katotohanan. At yung lie na ito ay promise ng kasalanan or even ng dyablo, pag ito ay binigyan ng interest, it is shown interest and believed upon more often, yung puso daw becomes stubborn and easily resists what God has declared to be right and good. Kaya nga sa isang situation na lumaki sa church, miyembro ng church, natanggap lahat ng doktrina patungkol sa church at sa salita ng Diyos, simple lie. Oh, gwapo naman yun ah. Cute naman yun ah. Di nga lang Kristiyano, pero palalampasin mo ba yun? It's a simple and innocent, not so simple and innocent. And you can be growing up sa church, pwedeng lumaki ka sa church, ang daming alam sa doktrina. Pero that simple thing has destroyed the lives of some people. Sadly, iba hindi na naka-recover. But praise God, marami nakaka-recover. Pero ba't niyo padadanasin yun? I'm talking about unequal yoking. You may be grounded so much sa theology, but a simple lie, ang paulit-ulit, appealing to the desires of your flesh, the heart, it's a legitimate na desire. But you can take it in an illegitimate way. Legitimate yan, legit yan. Binigay ng Diyos yan. It's a desire. Sexual pursuit is a glorious thing na binigay ng Diyos. Nakedness before God by man and woman who are married in the covenant bond of marriage is glorious sa harapan ng Diyos. It's not a shame. And there are many other lies this world promises, especially sa mga manampalataya. The lie of greed, of discontent. The lie is promised by sin pag pinakitaan ng interest and believed upon. Sin always aims to defy God and destroy man. When we choose to sin, we choose to believe the lie of sin, whether provoked ng devil, our own lust, or the world, rather than the truth of God's goodness Himself. That is not good for you. You will surely die. Next verses may kita natin. And Eve saw that the tree was good for food. She decided sa sarili niya, bagaman meron ng nilagay na standard ang Diyos. Therefore, it is vital, individually as believers, to keep watch of our spiritual welfare in relation to the deceitfulness of sin, yung pag-harden ng puso. Iniingatan natin sarili natin, ingatan din natin yung iba. Mga kapatiran, mga kapatid, if you have brethren or friends, close friends, nandito sa body na ito, and alam mo na lumilihis ng landas yung kapatid, huwag kang mag-atubili. Of course, do it in grace and love. Huwag kang mag-atubili. Huwag ka rin magpasikot-sikot. Dumiretso ka sa kapatid. Huwag mo idaan sa prayer request na marinig ng church. Dumiretso ka sa kapatid. Kung pwede nga, huwag mo munang guluhin si pastor eh. That's the mandate that we have. Whether it's offenses or meron kang na-observe na ganito, you call that brother or sister to attention. Call to mind. Be there. In love. Na yung desire mo is yung kanyang well-being sa kanyang spiritual na kalagayan. That's your duty. Hindi yung duty ng pastor na nag-oversight. Pastor, i-oversight naman ni pastor yan eh. Sigurado, madideal niya yan. Paano ba oversight nyo? Alphabetical?
Paano kung letter Z yung apelido nun, yung alphabetical? Di baka huli ng lahat. Pero I'm saying, mga kapatid, what I'm saying is, hindi nyo kailangan hintay na, oversight ni pastor yan. Kung ikaw mismo nakikita mo, observant ka, sensitive ka, and kind enough ka, na makita mo yung kapatid na ito na malapit sa'yo, especially, bigyan mo ng encouragement. Kausapin mo. You have that duty. Pero not just that, there's an exhortation na binigay dito. Merong warnings na binigay, pero may exhortation na binigay. That's verse 13. In light of the warning then, the writer adds this corresponding duty. Na kung saan, in-express itong duty nito by way of contrast against sabi pagiging careless or indifferent o walang pakialam sa disposition towards sa ibang brethren. Rather, it is to encourage. The same word dito, yung word na encourage, ito yung activity ng banal na spirito. Really, to be a paraclete, to call alongside yung kapatid na ito, or yung mga kapatiran. You are to strengthen one another constantly as we are given today. The paraclete, we are ang Holy Spirit, He admonishes, He comforts, encourages, strengthens by consolation, hindi flattery. Parang ganyan, flattery yata yung Pastor George, uunahin yata yung mga nagpapamerienda. Huwag muna to kasi mamaya wala tayong merienda. Iba na muna kausapin. Hindi flattery ang gusto natin. Now we are very much prone sa ganyan, lalo-lalo na kung isipin natin, ako, parang mahirapan ako mag-rebuke sa kapatid na to kasi parang ano yata natulungan ako nito or parang baka ma-discourage to, biglang umalis. Malaking bagay ito sa church. Not flattery. But also we are even to teach or instruct. We are to maintain itong burden na ito alongside our brethren, making sure that in all things we are walking together in stride. Hindi magkasulungat yung lakad natin bilang mga miyembro ng iglesyang ito. And what we want is a growing holiness, conformity to Christ sa bawat isa. Yes, iba-iba ang degree ng maturity, level ng maturity natin. Huwag natin i-expect na palagi, sana maging katulad ni kapatid, ako. Ang taas na standard mo, ikaw. No. Set a higher standard. Christ. Not you, not others, Christ. Yung conformity natin kay Christ. Doon mga kapatid, pantay-pantay tayo magiging yung standard natin. At doon, mahihiya tayo kahit papaano, hindi magmayabang. But nonetheless, we are called to exhort and encourage one another. Mutual edification ng iglesia mismo. We are to maintain this burden alongside our brethren. This mutual strengthening is even more needful daily. Kaya nga, we are not called to do so only during Sundays. Ewan ko sa inyo mga kapatid, but Sunday is the highlight palagi ng week natin bilang Kristiyano. The Lord's Day. Ito yung peak. This is the day of days throughout the week. Foretaste ito ng glory of that day na kung saan there would be a numbered days na kung saan tayo nasa presensya ng Diyos. But here, now, habang nandito sa mundong ito, we anticipate itong Lord's Day. Because ito yung pinangako ng Diyos that He will be here at nandito tayo to commune with Him and together with the brethren. Pero yung encouragement dito, encourage one another as it is called today. Hindi lang tuwiring Lord's Day. Ibig sabihin, this is a daily thing. Praying for the brethren. Keeping in mind yung mga brethren. Hindi mo man lahat, but you can schedule. Na pag-pray individually. Alamin itong mga bagay na ito.
How can you pray for someone na hindi mo kilala, kahit ka-member mo sa church? Hindi mo alam yung mga pinagdadaanan ng suliranin. The point is, let us constantly be mindful of mutual strengthening of the brethren in whatever opportunity and means God has given us. Especially dun sa mga nakakaranas ng difficulties. Kasi ito yung nasa danger palagi na tumalikod sa Diyos. Pero make sure na ikaw rin ay not in danger also. So brethren, this is just a reminder para sa atin as a church, sa inyo as a church, that you have this duty towards one another. May tungkulin kayo sa bawat isa. God compels you to do so. To see to it, to make sure na walang mahuhulog, walang naiiwan. See to it, that's the word. Make sure. In closing sa ating application, without sacrificing, neglecting your own spiritual well-being, let us labor to have a sincere and caring watchfulness over the brethren. See to it. Siguraduhin ninyo mga kapatid, that none of you dito sa SGCC na mga kapatid ay mahuhulog at maiiwan. Do not be arrogant or boastful. Rather, be humble and tender like Christ. Kung paano dinil ni Jesus, the closest of these disciples, and even to that betrayer, He called him friend. Sana ganun din tayo. Maging gentle and tender tayo. Kung si Jesus hindi niya tinutuluyan yung mga broken reed at smoldering wicks, how much more tayo? We should. Let us make good use of our time. Kung meron kayong contact, communicate with one another, making sure. Be that paraclete sa mga kapatid. Hindi lang puro kung ano-anong pag-uusapan. I'm not against mga things sa mundo na pag-usapan, mga delightful things. But then, make use of the time as well para kumustahin ang kapatid. Especially spiritual aspect. Hindi mo alam, minsan nag-uusap ko yung saya-saya nyo, biglang kumustahin mo na may ganitong problema pala sa bahay niya. Biglang nag-iiba yung tono. That's an opportunity. Be careful of the deceitfulness of sin also. Have your passions governed and guarded by God's truth, knowing that you have deceitful hearts still. We have deceitful hearts. Make sure that these do not mark your life, lest you be an apostate. And sa ating mga kaibigan na nandito ngayong umaga, ito mga reminder nito of encouragement and watching over blessing na nandito kayo ngayon. As you heard these things, pero yes, we are concerned para sa iyo. Pero I hope that the gospel that you've heard dito sa church na ito would be considered, would be valued. I-value mo ito because there's a coming day na pananagutan mo to sa harapan ng Diyos. Come to Christ. Be forgiven of your sin. Come to Him by faith. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa paalalang ito na binigay niyo sa amin that we are to exercise this brotherly care and encouragement. Hindi namin alam ang mga lahat ng suliranin ng mga kapatid, pero at least, O Lord, we have to exert such effort na maging caring enough. Hindi lang kami maging self-centered in this body, but we are to make sure that we, our brethren, that no one is in danger of falling away. Oh Lord, wag sana mangyari. Kung meron mang mga nangyari in the past, tulungan niyo po kami. Itong grief na ito would cause us to be careful even more, to be watchful even more, O Lord. So help us, help SGCC sa bagay na ito by the grace of Christ. In His name we pray. Amen.